Kabanata 4701. Matapos makita ang ganid na tingin ni Harvey York, nagbigay ng malamig na tawa si Chiba Nobita bago nagsalita. Siyempre, ilabas ang 2 kahon ng alak mula 1982. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo malasing dito. Binuksan ng 2 ang bawat bote nila bago nagsimula na muling uminom. Kahit na mukhang mahuhulog na si Harvey anumang oras, nanatili pa rin siyang nakatayo. Patuloy na nagbababala si Cynthia Zimmer kay Harvey na tumigil, ngunit ganap siyang hindi ito pinansin habang patuloy siyang nagtutugma ng tasa sa iba, parang isang macho na tao. Natapos na naman ang 1 kahon ng alak. Halos kalahati ng mga tao ay hindi na kaya ang whiskey at alak ng sabay-sabay at nahulog sa lupa. Maging si Chiba ay nahihirapang huminga habang nakasandaw sa sopa. Ayaw na niyang kumuha ng isa pang round kasama si Harvey. Ngumiti si Harvey bago bumalik sa normal. Nagbuhos siya ng isa pang tasa para sa sarili at naglakad patungo kina Ramon Lee at sa iba pa. Halika, huwag kang magpigil. Nagtanong kayo na makasama ako. Natural lamang na bayaran ko ang pabor. Dapat kong ibalik ang sigasig na ipinapakita ninyo. Halika, halika. Ito ay isang natatanging sandali. Patuloy na umiikot si Harvey, na umiinom ng 3 tasa ng alak para sa bawat tao ng walang pag-aalinlangan. Naiinsulto sina Chiba at ang iba, iniisip na bobo si Harvey na humihingi pa ng mas maraming round kasama nila. Naniniwala silang lubos na nalasing na siya. Hindi siya gagawa ng ganitong kabaliwan kung hindi ito ang kaso. Ngunit sa lalong madaling panahon, pumutok ang kanilang mga ekspresyon. Mukhang ganap na lasing si Harvey. Ngunit patuloy pa rin siyang umiikot na may alak sa kamay. Ang lahat ng magagandang babae ay nahulog sa lupa. Hindi naiiba ang mga lalaki. Tanging sina Chiba at Ramon lamang ang bahagyang nakatayo. Kailangan nilang makayanan ang hindi bababa sa 50 onsa ng alak. Hindi na sila kayang tumayo sa puntong ito. Ang mga dila nila ay sobrang namamaga na hindi na sila makapagsalita ng maayos. Ngunit hindi tumigil si Harvey. Patuloy siyang humihingi na uminom kasama nila ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng 3 tasa, maging si Chiba ay nasa bingit na ng pagkasira, lalo na si Ramon. Nahulog si Ramon sa lupa bago tuluyang nawala ng malay. Nakatayo pa si Chiba, ngunit ang kanyang mga mata ay bumabagsak habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Si Cynthia ay labis na nagulat sa tanawing ito. Ang galing ni Harvey. Napatumba niya ang maraming tao ng mag-isa. Oh, young Master Chiba. Dumating ka dito mula sa Island Nations. Dapat tayong magkaroon ng isa pang round. Punong-puno ng kawalang pag-asa si Chiba. Ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng isang napakalakas na manginginom. Para bang hindi tao siya. Nakakatakot ito. Kahit na pinapangalagaan niya ang kanyang lakas para sa pag-inom, siya pa rin ay ganap na kulang. Pinunan ni Harvey nang walang pakialam ang isa pang tasa. Tadhana natin na magkakilala sa ganitong paraan, young Master Chiba. Halika, isa na namang round. Bam! Nahulog si Chiba sa lupa, na paralisado. Walang nakakaalam kung siya ay nagpapanggap o hindi. Habang nawala ng malay si Chiba Nobita, itinapon ni Harvey York ang kanyang tasa at ni-regulate ang kanyang enerhiya bago ganap na bumalik sa normal. Mukha siyang parang hindi uminom kahit isang patak ng alak. Naglakad siya patungo kay Chiba habang siya ay tila lasing, pagkatapos ay itinaas ang ulo ni Chiba habang ibinuhos ang alak sa kanyang bibig. Wala siyang intensyong magpakabait sa isang tao tulad ni Chiba. Matapos ang isa pang bote, nahulog si Chiba sa lupa habang paminsan-minsan ay nanginginig. Si Cynthia Zimmer ay lubos na walang masabi. Ang 12 tao ay lahat na napatumba ni Harvey ng mag-isa. Nakakatakot ito. Ang galing niyan, Harvey. Sumugod si Cynthia at niyakap si Harvey habang hinahawakan ang kanyang noo. Okay ka lang ba? Lasing ka ba? Ayos lang ako. Sobrang matino ko pa. Ngumiti si Harvey. Labas ka muna. Tingnan mong makakakuha ka ng taxi dito. Lalabas ako pagkatapos maghugas ng mukha. Huwag muna tayong maglakad ng magkasama. Maaaring maghinala ang mga security. Nabahala si Harvey na maaaring makagawa pa siya ng mas malaking gulo.
Agad na umalis si Cynthia sa cruise ship matapos maunawaan ang sitwasyon. Nagbago ang ekspresyon ni Harvey at naging malamig agad paglabas niya. Hindi siya komportable sa mga tao na may masamang intensyon. Naglakad siya patungo kay Chiba at sinuri ang kanyang katawan bago nakita ang ilang pink na tableta sa kanya. Malinaw na ito ay gagamitin kay Cynthia. Ipinilit ni Harvey ang mga tableta sa mga bibig ni Chiba at Ramon Lee bago dinala sila sa isang banyo at nilock ang pinto. Pagkatapos, hinugasan niya ang kanyang mga kamay at naglakad palayo kaagad. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Sana, sa wakas ay magkakaroon sila ng masayang pagtatapos. Pagkatapos umalis sa cruise ship, pinabalik ni Harvey si Cynthia sa villa ng pamilya Zimmer, at sinabihan siyang huwag lumabas sa susunod na ilang araw. Kasabay nito, tinawagan niya si Kellan Ruiz para magpadala ng ilang eksperto upang protektahan ang pamilya. Sinabihan din siyang makipag-ugnayan kay Harvey kung may mangyaring masama. Wala siyang pakialam kung maghihiganti sina Chiba at Ramon sa kanya. Sa katunayan, hindi na siya dapat mag-alala sa mga maliliit na isda tulad nila. Ngunit kung patuloy silang lumikha ng gulo ng walang pag-iingat para sa kanilang mga buhay, hindi siya magdadalawang isip na turuan sila ng leksyong na hindi nila malilimutan. Sa susunod na umaga, nais ni Harvey na magsimula ng negosyo pagkatapos buksan ang mga pinto. Magandang umaga, Senior. Magandang umaga, Ginoong York. Dalawang tao ang nagpakita sa pintuan ng Fortune Hall. Ito ay sina Prince Gibson at Shay Gibson. Tila naghintay ang dalawa sa labas ng mahabang sandali. Maliit na basang-basa na ang kanilang mga noo. Nagtaka si Harvey. Sinabi ni Shay na pupunta siya para maglinis ng sahig. Ngunit bakit nariyan din si Prince? Pasensya na at nahuli ako, Ginoong York. Magsisimula na ako ngayon. Nagbihis si Shay sa kanyang kasuotan panglinis bago nagtrabaho. Hindi ko kayang maglinis ng mabuti, Ginoong York. Baka pwede mong bigyan ako ng iba pang gawain. Hindi na tila mataas ang tingin ni Prince Gibson tulad ng dati. Nakipag-usap siya ng may paggalang, natatakot na baka hindi siya bigyan ni Harvey ng kahit anong gawain. Siyempre, nakita na niya kung gaano kahanga si Harvey. Nagpakita siya ng epektibong paraan upang i-regulate ang enerhiya para sa Heaven's Feast, at naging sworn brothers pa ni Quill Gibson bago makuha ang badge ng leader para sa Heaven's Gate. Sapat na ito upang patunayan kung gaano siya pinapahalagahan ni Quill at kung gaano siya kalakas. Si Prince Gibson ay isang mayabang at mayamang playboy, pero hindi siya bobo. Hindi na kailangan pang ipaalala ni Quill Gibson na ang katayuan ni Harvey York ay ganap na nagbago. Alam niyang hindi siya makapagpakabastos kay Harvey. Kung patuloy siyang gagawa ng gulo, marahil ay babasagin ng kanyang ama ang bawat isa sa kanyang mga tadyang. Matapos ang isang hindi mapakali na gabi, siya ay naglakad papunta sa Fortune Hall nang marinig na si Shay Gibson ay dumarating upang linisin ang lugar. Ang kanyang layunin ay simple, gusto niyang humingi ng tawad kay Harvey habang inaayos ang kanilang relasyon, marahil ay gamitin ang pagkakataong ito upang kumapit sa kanya. Malamang na napansin ni Harvey ang kanyang balak, sinabi niya, si Shay ay narito upang maglinis ng sahig, prinsipe. Bakit ka nandito? Nawala sa isip ni Harvey. Ito ay isang maliit na lugar. Hindi ito angkop para sa iyo. Huwag mong sabihin ganyan, Sir York, sagot ni Prince Gibson na parang natatakot habang hawak ang kanyang krus. Bumigay ako noon. Sinamantala ko ang mga tao habang gumagawa ng mga kasuklam-suklam na krimen. Pero matapos mo akong turuan ng leksyon, nagmuni-muni ako. Ngayon alam ko na ang aking mga pagkakamali. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Medyo nahihiya si Prince Gibson nang takpan niya ang kanyang mukha. Alam kong hindi sapat ang isang paghingi ng tawad. Kaya naman kailangan kong magtrabaho dito upang magbayad ng aking mga pagkakamali. Ito ang paraan upang ipakita ang aking taos-pusong hangarin. Pakiusap bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan ang aking sarili. Gagawin ko ang lahat. Hindi mo alam ang geomancy arts. Mayroon ng mga tao na naglilinis ng sahig. Hindi mo kayang buhati ng anumang ladrilyo. Wala kang silbi rito.
Pinahahalagahan ko na iyong mga saloobin, pero maaari ka nang umalis ngayon. Isipin mong wala nang nangyari, okay? Hindi. Nanganganib na lumuhad si Prince Gibson. Sir York. Hindi, Tito Harvey. Taos puso ako. Kung wala nang ibang magawa, maaari mo akong ilagay sa harap ng pinto upang bumati sa mga tao. Makaramdam ako ng kawalang sigla kung hindi mo ako bibigyan ng kahit anong gawain. Mag-aalala ako. Gagawin ko ang lahat. Linisin ko rin ang mga banyo. Hindi makapasok si Shay sa men's bathroom, di ba? Siyempre, determinado si Prince Gibson na manatili. Tumingin si Harvey sa kanya na parabang nasa bingit na siya ng pagsalpok sa kanyang ulo sa lupa kung hindi siya bibigyan ng kahit anong trabaho. Wala na siyang pagpipilian kundi umungol matapos makita ang mga customer na nagtitipon sa labas. Sige, tumawag ka lang ng numero ng customer at dalhin ang tsaa. Siguraduhin may kaayusan sa shop. Kung kinakailangan, kolektahin mo rin ang pera. Naiintindihan mo? Oo naman. Oo naman. Masaya si Prince Gibson. Salamat sa pagkakataon. Pahalagahan ko ito ng labis. Ang mga tao na hindi alam ay marahil iniisip na siya ay nakakuha ng mas mataas na posisyon sa isang matagumpay na kumpanya. Sino ang mag-iisip na pinakiusapan lamang siya na gumawa ng mga mababang gawain dito? Hindi na inisip ni Harvey na ipagpatuloy ang pag-uusap nang itinaas niya ang kanyang kamay, na senyales ng pagsisimula ng negosyo. Sobrang abala si Harvey na parang nakalimutan niya ang isang bagay sa araw na iyon. Biglang umingay ang kanyang telepono matapos niyang tapusin ang kanyang huling customer. Narinig ang tinig ni Cynthia Zimmer na puno ng takot matapos niyang sagutin ang telepono. Talagang masama ito, Harvey. Hindi ba inutusan ko si Kellan Ruiz na alagaan ang pamilya? Anong nangyari dito? Napatigil si Harvey York. Anong nangyari? Mukhang ginawa ito ni Chiba Nobita at ng iba. Mukhang labis na nag-aalala si Cynthia Zimmer. Sinabi ko kay ama at ina na huwag lumabas, pero ayaw nila makinig. Si Gabriel Lee at ang kanyang asawa ay lubos na binugbog matapos sakluban ng mga sako ng maaga sa umaga. Pareho silang dinala sa ospital pagkatapos nun. Gusto sanang bisitahin ni ama at ina sila, pero isang pickup truck ang tumama sa kanila sa sandaling lumabas sila. Halos mamatay sila. Halos nakidnap si Mandy nang lumabas siya. Salamat na lang at may ilang mga nakatulong. Isang dosenang tao na nakamaskara ang nagbuhos ng gasolina sa paligid ng bahay. Ngunit bago nila maipatayo ang apoy, nahuli sila ng mga security sa tamang oras. Maaari sanang nangyari ang masamang bagay kung hindi yun nangyari. Sinabi pa ni Chiba kay Ensley Johnson na tawagan ako, sinabing kailangan kong magpainit ng kama para sa kanya bukas ng gabi. Kung hindi, wawasakin niya ang buong pamilya. Nais din nilang asikasuhin ka. Gusto nilang putulin ang iyong mga tadyang at ipakain ka sa mga isda. May ginawa ka ba sa kanila, Harvey? Marahil ay nag-aaklas sila bilang ganti sa kahihiyan. Mabait na babae si Cynthia, pero hindi siya bobo. Alam niyang hindi gagawa si Chiba ng ganitong masama upang sirain ang kanyang reputasyon kung lasing lang siya. Dapat ay may iba pang nangyari. Naisip ni Harvey na nagkaubusan ang dalawa pagkatapos ng isang gabi ng masinsinang pag-eehersisyo. Nagpakita siya ng masayahing ngiti bago sumagot, wala iyon. Siguradong nahihiya sila matapos silang labis na malasing. Kaya naman nagplano silang gumanti sa akin. Nagsalita si Harvey sa isang seryosong tono. Huwag mag-alala, ako ang nagdulot ng gulo. Malapit ko nang ayusin ito. Gayunpaman, dapat talaga kayong manatili sa bahay sa susunod na mga araw. Hihilingin ko sa mga pulis na protektahan kayo ng 24 na oras. Alam ni Harvey na maaari lamang siyang humingi ng tulong sa gobyerno dahil hindi nakakatulong ang Newgate Chamber of Commerce. Inisip niya na magagalit si Chiba at Ramon Lee dahil sa insidente, pero hindi siya nag-isip na magiging napakabata ng dalawa upang salakayin ang pamilya Zimmer sa halip. Hindi gusto ni Harvey sina Lillian Yates at ang iba pa. Ngunit ang pag-atake kay Mandy Zimmer at Cynthia ay talagang labis na umabot sa hangganan. Biglang nakaramdam ng ginhawa si Cynthia matapos marinig ang mga nakasisiguro na salita ni Harvey.
Nagtitiwala ako sa iyo, Harvey. Pero kukunin ko ang pulis para sa sarili ko. Kasama ako sa pamilya Jean kaya hindi mahirap makakuha ng pulis para panatilihing ligtas kami. Ikaw ang pinakamahalagang bagay dito, isipin mo. Hindi basta-basta si Chiba, Harvey. Sinuri ko siya online. Ang pamilyang Nobita ay nakakatakot. Talagang hindi mo dapat siya labanan. Isara mo ang Fortune Hall at manatili sa likod ng mga anino sa sandaling ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4705. Ang visa ni Chiba Nobita ay nagbibigay daan lamang sa kanya na manatili ng 7 araw. Kailangan niyang bumalik pagkatapos noon. Kapag nangyari iyon, lahat ay lilipas. Maging ligtas ka rin. Si Cynthia Zimmer ay patuloy na nag-iisip para kay Harvey York, na umaasang magiging maayos siya. Ngunit ang sigaw ni Lillian Yates ay maririnig sa sandaling natapos si Cynthia sa pagsasalita. Nagsasalita ka pa rin sa walang utang na loob na bastard na iyan. Halos pinatay niya kami. Siya ang may gawa nito. Paano siya naglakas loob na tumawag ulit dito? Nag-iisip ba siyang akitin ka? Sabihin mong patayin niya ang kanyang sarili. Bastard, wala siyang kahihiyan. Kinuha ni Lillian ang telepono at sumigaw dito ng ilang sandali bago ibinaba ang tawag. Si Harvey ay walang magawa kundi tumawa ng bahagya. Alam niyang lubos na nahihiya si Lillian sa nangyari kay Silas John. Hindi pa siya nakikita ni Mandy Zimmer mula noon. Gusto sana niyang umuwi sa sandaling lumamig si Lillian, ngunit wala siyang magawa kundi ipagpaliban ito muli. Si Harvey ay nakatingin sa pasukan. Masasabi ng buo si Chiba sa puntong ito. Anong nangyari, Uncle Harvey? Si Prince Gibson, na nakatingin kay Harvey, ay nahulog papunta dito. Dumating ba ang bastard na si Chiba para sa iyo? Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit maaari na niyang malaman na kasangkot si Chiba matapos marinig ang pangalan nito ng walang katapusang ulit mula kay Harvey. Maliit na bagay lang ito. Hindi maamin ni Chiba ang pagkatalo, kaya't nagpasya siyang pumunta sa aking asawa at pamilya nito. Baka dumating siya para sa akin sa lalong madaling panahon. Paano sila naglakas loob na gawin ang gusto nila sa ating lupain? Pinagsalpok ni Prince ang kanyang binti na may galit na hitsura. Siyempre, balak niyang ipakita ang kanyang halaga kay Harvey ngayon na may pagkakataon siya. Aaminin kong, Uncle Harvey. Nakilala ko si Chiba ng ilang beses nang sumali ako sa isang palitan ng martial arts sa pagitan ng Bansa H at ng Island Nation. Dahil ang bastard na ito ay parating para sa iyo, dapat ay hayaan mo akong asikasuhin ito. Ginarantisado kung walang sinuman ang makakalapit sa iyong asawa o sa kanyang pamilya sa aking teritoryo. Pipilitin kong magmakaawa sila para sa kapatawaran. Nagpakita si Prince Gibson ng mayabang na hitsura. Sinuri ni Harvey si Prince Gibson ng may pagdududa. Matapos isipin na ginamit siya ni Ensley Johnson bilang suporta, inaasahan ng magkakakilala ang dalawang mayayamang playboy. Walang pangalawang isip, bahagyang umuo si Harvey. Sige, hayaan kitang asikasuhin ito. Kung ang mga bagay ay maaaring masolusyonan ng walang karahasan, wala na siyang dahilan para hanapin pa si Chiba. Wala siyang oras para bantayan ang isang maliit na isda habang kailangan niyang harapin ang napakaraming bagay araw-araw. Sabihin mong maging maayos sila at itigil ang panghaharas sa pamilya Zimmer. Ngunit kung patuloy silang gagawa nito, hindi ako magdadalawang isip na ipakita sa kanila ang pagsisisi sa kanilang desisyon. Si Prince Gibson ay masaya matapos marinig na binigyan siya ni Harvey York ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Uncle Harvey. Dadalhin ko ang mga tao ko para kausapin si Chiba Nobita ngayon. Kailangan niya akong igalang. Pagkatapos, mabilis na umalis si Prince Gibson. Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, tinawagan din niya si Shay Gibson upang samahan siya. Hindi na naisip pa ni Harvey si Prince Gibson. May mga paraan ang mga mayayamang playboy upang makipag-usap sa isa't isa. Ang kailangan lang niyang gawin ay umupo at panoorin. Ring, ring, ring.
Nagring ang telepono ni Harvey sa sandaling ito. Ito ay mula sa pamilyang Braff. 3 araw na mula nang sabihin ni Harvey sa pamilya na sunugin ang guhit ng carp, ngunit umaasa silang makikita siya dahil sila ay nag-aalala. Dumating si Harvey sa bahay ng pamilya Braff sa alas 8 ng gabi. Matapos makita si Eliel Braff na sinunog ang natitirang bahagi ng portrait at makita ang lungkot na napalitan ng mataas na espiritu, si Harvey ay huminga ng malalim. Ang pamilya Braff ay nakatakdang dumaan sa isa pang pagsubok, ngunit ang kanilang kalagayan ay malinaw na mas mabuti kaysa dati. Pati si Eliel ay tila naging mas maliwanag kaysa karaniwan. Isang pakiramdam ng kabataan ang lumitaw sa kanya noon. "Oh, Harvey, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya. Kung hindi dahil sa iyo, ang pamilya Braff ay mawawala na sa kasaysayan." Maaari nang sabihin na ang pagkikita kay Harvey ang pinakamalaking biyaya ng pamilya para kay Eliel. Nang walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang glacial tea na iningatan niya sa loob ng 30 taon. Puno ng nakaka-refresh na amoy ang buong bulwagan nang magpainit siya ng tsaa. Sumimsam si Harvey sa tsaa at pinuri ang lasa bago siya nagsalita. "Napakabait mo, Ginoong Braff. Hindi ako eksperto sa geomancy, ngunit nagtitiwala ka sa akin para gawin ang lahat ng ito. Hindi ko kailanman may isip na lokohin ka sa ganitong kalagayan. Hindi masama talaga." Hindi itinago ni Eliel ang kanyang paghanga kay Harvey. Walang masyadong mga kabataang may ganitong talento sa kasalukuyan. Sa mga tao na kilala ko, tanging 2 lang ang itinuturing kong kahanga-hanga. Dapat ay nasa antas mo rin sila. Ngumiti si Harvey. Labis siyang nagtataka tungkol sa mga taong hinahangaan ni Eliel. Sino-sino sila, kung maari kong tanungin? Ngumiti si Eliel. Isa sa kanila ay tiyak na narinig mo na, ang alamat na Chief Instructor. Hindi ko pa siya nakita ng personal, pero alam na alam ko ang tungkol sa kanya. Isang nabubuhay na alamat at Diyos ng militar. Ang mga salitang iyon ay hindi lang basta salita. Tahimik na nagulat si Harvey. Baka hindi mo pa narinig ang taong ito, pero nakita ko na siya ng ilang beses. Siya ang batang master ng pamilya Wright, si Emery Wright. Hindi ko gusto ang kanyang ugali at personalidad. Ngunit ang kanyang lakas at pamamaraan ay kahanga-hanga. Hindi malayo na tawagin siyang bayani. Si Harvey ay nangilid ng kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ganito ang pagtingin ni Eliel kay Emery. Sa paningin ko, hindi ka gaanong naiiba sa dalawang iyon. Muling binigyang diin ni Eliel Braff ang kanyang papuri kay Harvey York. Tinitingnan niya si Harvey, iniisip kung dapat bang ibalik ang kanyang minamahal na apo mula sa pag-aaral nito sa Amerika. Tutal, may puwang ang pamilya para sa isang manugang natitira sa kanila. Nagpakita ng bahagyang ngiti si Harvey. "Salamat sa pagtingin mo sa akin ng ganoon, Ginoong Braff." Napansin ni Eliel na ayaw ni Harvey may kumpara kay Emery Wright kaya maingat niyang binago ang paksa. "Ano ang mga plano mo para sa hinaharap, Ginoong York?" Saglit na natigilan si Harvey. Mayroon siyang dakilang pamana bilang punong tagapagturo. Wala nang ibang makakapantay sa kanyang mga nagawa. Matapos magmuni-muni sandali, sumagot siya. "Gusto kong mamuhay ng isang payak na buhay kasama ang aking asawa. Gusto kong magkaroon ng isang anak na lalaki at isang babae kasama siya at panuurin silang lumaki." Napanganga si Eliel bago siya biglang tumawa. "Hindi mo ba gagamitin ang iyong mga talento para sa iyong karera? Bakit hindi ka mag-ambag para sa bansa? Hindi ba sayang naman?" Bahagyang natawa si Harvey. "Wala akong karapatang magdesisyon yan. Kung kailanganin ako ng aking bansa balang araw, handa akong dumaan sa apoy at unos para dito. Pero kung hindi, ano bang masama sa pamumuhay ng normal na buhay?" Makikita ang isang uri ng karanasan sa mga mata ni Harvey. Si Eliel ay labis na nagulat sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Harvey ang ganoong bagay, lalo na ang makaramdam ng ganoong emosyon. Masyadong kakaunti ang mga taong hindi naghahangad ng katanyagan at kayamanan sa panahong ito. Halos lahat ng kabataan ngayon ay mahilig magpadalos-dalos. Gusto nila na lahat ng mata ay nasa kanila. Kahit na maging maingat pa sila, isa lamang itong anyo ng pagpapakumbaba na may yabang pa rin.
Sa kabila nito, hindi iyon naramdaman ni Eliel mula kay Harvey. Hindi niya maiwasang isipin ang mga pinagdaanang hirap ni Harvey upang maging ganito na hindi na nababahala sa dangal o kahihiyan. Ang isang talentadong tao ay palaging tataas sa rurok ng tagumpay balang araw. Sa paningin ni Eliel, si Harvey ang taong iyon. Pero hindi niya alam na nalampasan na ni Harvey ang ganoong estado. Bahagyang ngumiti si Eliel. Sa ganyang pananaw, sigurado akong ikaw ay nasa tuktok ng bansa balang araw. Ngunit muli, maaaring hindi angkop sa iyo ang ganoong pag-uugali. Tutal, hindi lahat ay kayang tahakin ang landas ng punong tagapagturo. Ang punong tagapagturo, saglit na natigilan si Harvey. Sinasabi mo bang siya ay isang ambisyosong tao? Napatulala si Harvey. Hindi siya kailanman naging ambisyoso noong siya ang punong tagapagturo. Ngunit iba ang iniisip ng iba. Nag-isip si Eliel tungkol sa sitwasyon sandali. Hindi ko pa siya nakikita, pero marami akong narinig na kwento. Pinulbos niya ang alyansa ng 5 pinakamalakas na bansa ng mag-isa. Malinaw na malaki ang naitulong niya sa maayos na pag-unlad ng bansa. Kahit ang mga tao ay kilala kung sino ang punong tagapagturo. Malaki ang magiging epekto nito kay Emery. Habang mas malakas ang sigaw ng mga puwersa militar at ng mga nakatatanda sa pangalan ng punong tagapagturo, mas nagiging hindi tiyak ang kinabukasan ng tagapagmana ng Big Boss. Isa itong banta sa kanya. Ang dakilang mga merito ay magdudulot ng takot sa mga nasa mas mataas na kapangyarihan. Hindi lang mga salitang iyon ang pinapakita. Napakunot noo si Harvey York. Ganito ba ang tingin ng mga nakatataas sa akin? Hiningi ni Gavin Bauer na maging punong tagapagturo ako ng 9 na pinakamalalaking puwersa militar bilang isang pagsubok. Sa pagkakaalam ko, ang punong tagapagturo ay walang ganitong ambisyon. Kung meron man, matagal na sana siyang naupo sa trono noong kasikatan niya. Bahagyang ngumiti si Eliel Braff. Sino ang nakakaalam? Hindi natin dapat husgahan ang libro base sa kanyang pabalat. Maaring wala nga siyang ganung ambisyon. Pero malamang iba ang tingin ng mga nakatataas. Napakunot ang mga mata ni Harvey habang umiinom siya ng kanyang tsaa. Napagtanto niyang siya ay masyadong inosente. Nagbago na ang mga tao. Marahil susunod din ang bansa sa pagbabagong iyon. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hating gabi nang umalis si Harvey mula sa bahay ng mga ninuno ng pamilya Braff. Tumingin siya sa hilaga na may magkahalong emosyon. Napagtanto niyang kailangan niyang pumunta sa Walsing pagkatapos niyang harapin ang Evermore. Ayaw sana niyang pumunta, pero marahil wala siyang ibang pagpipilian. Ito na siguro ang kapalaran niya. Pagkatapos huminga ng malalim, hinaplos ni Harvey ang kanyang sentido bago siya bumalik sa ulirat. Naisip niya kung kumusta na kaya ang pamilya Zimmer. Marahil ay hindi na sila guguluhin ni Chiba Nobito kung medyo matalino man lang siya. Habang iniisip ito ni Harvey, bumalik na sa bahay si Mandy Zimmer. Dahil sa insidente ni Gabrielle Lee at ng kanyang asawa, kinailangang bisitahin ni Cynthia Zimmer si Lillian Yates. Mabuti na lang at naiwasan rin nila ang mas maraming gulo sa pamamagitan ng pagtigil sa labas. Sumama rin ang mga tagapagbantay na nakatalaga kay Lillian at sa iba pa. Si Mandy lang ang naiwan sa bahay. Tahimik na tahimik ang lugar. Pagod na napaupo si Mandy sa sofa. Matapos makipagkalas kay Silas, bumalik ang ika-9 na sangay sa simula. Hirap na hirap si Mandy na panatilihing nakatayo ang ika-9 na sangay sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Minsan, nakaramdam siya ng galit sa pamilya Jean dahil sa pag-aalis ng mga resources na pinaghirapan niyang makuha. Nilulunok niya ang kanyang galit. Gusto niyang ipakita sa lahat na kaya niya ulit ito. Gusto sana niyang tawagan si Harvey habang nakatingin sa bakanteng sala, pero ibinaba niya ang telepono bago pa niya gawin ito. Hindi ito ang tamang panahon. Tutal, galit pa rin si Lillian. Vroom! Narinig ang tunog ng ilang makina ng sasakyan sa may pintuan. Hindi napigil ang mapapikit ni Mandy nang makita niyang tumagos sa bahay ang malalakas na ilaw ng mga headlight. Bam! Bago pa makapagsalita si Mandy, bumukas ang pinto matapos pumarada ang mga sasakyan sa buong bakuran. Pagkatapos ay lumabas ang 8 tao mula sa mga sasakyan. 2 Ronin mula sa Island Nations ang sumunod sa kanila.
Nakasuot ng robe ang mga Ronin na may dalang maikli at mahabang espada bawat isa. Malakas na aura ang malinaw na nararamdaman na nagmumula sa kanila sa mga sandaling iyon. Ang pinuno ng grupo ay walang iba kundi si Ensley Johnson na nakasuot ng itim na miniskirt. Papasok siya sa villa na may mabagsik na tindig. Ang mga hindi nakakakilala sa kanya ay malamang iisipin na isa siyang boss ng gangkay sa isang sikat na tao. Si Mandy Zimmer ay agad na napakunot noo pagkatayo niya. Sino kayo? Sino ang nagsabing pwede kayong pumasok? Malamig niyang sinabi. Kailangan niyong bayaran ang mga pinsala, alam niyo ba yon? Iwinasiwas ni Ensley Johnson ang kanyang kamay habang tuluyang binabaliwala si Mandy. Agad na nagkalat ang mga bodyguard at Ronin. Tumayo sila sa harap ng mga pintuan bago sinira ang mga ito. Naging magulo ang buong bahay, pero walang ibang tao sa paligid. Lubos na nagalit si Mandy nang makita ang tanawin. Ano ba ang gusto niyo? Alam niyo bang nasira niyo ang isang sinaunang porselana at kiln? Ang mga bagay na iyon ay hindi matatawaran ang halaga. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang gawin ito? Ikaw si Mandy, tama. Pinikit ni Ensley ang kanyang mahabang at makitid na mga mata. Isang malamig na ekspresyon ang malinaw na makikita sa kanyang mukha. Tawagin mo si Harvey York. Sabihin mong pumunta siya dito. Malakas niyang sinabi. Ngayon na, agad na dumilim ang ekspresyon ni Mandy. Sino ka ba sa kanya? Ano ang gusto mo sa kanya? Ipinakita ni Ensley ang isang mapanuyang tingin habang sinusuri si Mandy. Hindi mo na kailangang malaman. Ang kailangan mong gawin ay simple. Sabihin mo sa kanyang pumunta dito ngayon na. Pasensya na, pero matagal na kaming nagdiborsyo ni Harvey. Pinasya ni Mandy na ipagtanggol si Harvey. Pumunta kayo sa ibang lugar kung gusto niyo siyang makita. Wala siya dito. Hindi ko rin siya mahanap. Nakatayo kami sa harap ng Fortune Hall ng ilang oras, pero nagtago siya ng buong oras. Wala kaming ibang magawa, sa halip, ikaw na lang ang tatanungin namin. Narinig ko na inaalagaan ka niya ng mabuti. Makinig ka sa akin. Gawin mo ang tawag. Huwag mo kaming galitin. Handa si Ensley. Inalam niya kay Harvey at nalaman niyang susunod siya sa bawat salita ni Mandy. Hanggat nasa ilalim ng kontrol niya si Mandy, walang magiging banta si Harvey. Nagbigay ng utos ang mga taga-isla. Magiging masama ang kamatayan niya kung hindi matatagpuan si Harvey. Hindi mo ba ako nauunawaan? Ipinakita ni Mandy ang isang malamig na tingin. Ito ang tahanan ng pamilya Zimmer. Nasa ika-9 na sangay ako ng pamilya Jean. Hindi namin kayo tinatanggap dito. Kung sasalungat kayo sa pamilya Jean, kayo. Sampal. Humakbang si Ensley at sinampal si Mandy bago pa matapos ang kanyang sasabihin. Agad siyang umatras nang may maliwanag na pulang marka ng palad na makikita sa kanyang mukha. Pagkatapos, pinunasan ni Ensley ang kanyang palad ng tisyo bago malamig na nagsalita. Sino ka ba? Sa tingin mo ba may karapatan kang labanan ako? Luhod. At papuntahin mo si Harvey dito. Ipinakita ni Ensley ang isang malamig na tingin habang lumapit kay Mandy. Tatayo ka lang kapag bumalik na siya. Kung hindi siya babalik, pahihirapan kita. Maganda ka pa namang babae. Sigurado akong mag-e-enjoy ka kasama ang mga taga-isla. Kumuyam ng mga ngipin si Mandy. Walang hiya ka. Sa pamilya Zimmer ang bahay na ito. Wala kayong karapatan. Kabanata 4710. Tatawagan ko ang mga pulis. Ipapakulong ko kayo. Kinuha ni Mandy Zimmer ang kanyang telepono at sinubukang tumawag. Hey, gagawin mo iyan sa harap ko. Gusto mo talagang magdusa, hindi ba? Malamig na tumawa si Ensley Johnson bago itinuro si Mandy. Tara, turuan siya ng leksyon. Ituro sa kanya kung sino ang kausap niya. Kasabay ng utos ni Ensley, dalawang babaeng taga-isla ang humawak sa mga kamay ni Mandy bago may kumuha ng telepono mula sa kanya. Anong ginagawa niyo? Patuloy na nagpupumiglas si Mandy, ngunit hindi siya sapat na malakas laban sa grupo. Ang ulo at mga kamay niya ay mahigpit na hawak. Nakapinid siya sa sofa, hindi makagalaw kahit konti. Sa kanilang mga mata, bilanggulang si Mandy. Wala siyang tsansang makatakas. Ang mga babae ay malinaw na bihasa sa martial arts.
Walang magawa si Mandy laban sa kanila. Nang inag lamang ang kanyang mga ngipin habang malamig na sinabi, mga barbaro kayo. Nasa bansa H kayo, isang bansang may batas. Magbabayad kayo sa lahat ng ito. Ganun ba? Lumapit ang isang babaeng taga-isla bago tumingin pababa kay Mandy. Ang mga tao mula sa bansang isla ay may diplomatic immunity. Bakit kailangan naming magbayad? Kahit patayin ka namin ngayon, hindi sapat ang mga batas nyo para hulihin kami. Dapat lumuhad ka na. Tama na ang paglaban. Pagkatapos, tinapik-tapik ng babae ang mukha ni Mandy, at malamig na nakangiti. Hindi kailanman. Malakas na sinabi ni Mandy. Sampal, sampal, sampal. Sinampal ng babae si Mandy bago tumawa. Luluhod ka ba o hindi? Hindi kailanman ako luluhod sa mga tulad nyo. Managinip na lang kayo. Hey, matigas ka pa rin, ha? Sinampal muli ng babae si Mandy bago sinipa siya sa tiyan. Ang katawan ni Mandy ay nanginag nang bumagsak siya sa sahig, at lubusang naparalisa. Sa huli, sinubukan niyang bumangon ngunit nauwi lang sa pagluhod. Oh, bakit ba sobrang matigas ang ulo mo? Ang ganda-ganda mo pa naman. Dapat alam mo ang mga limitasyon mo. Malamig na tumawa si Ensley habang nakatingin kay Mandy. Matapang ka talaga, ha? May pride ka bilang isa sa nangungunang 10 pamilya, di ba? Pagkatapos ng lahat, ikaw ang pinuno ng ika-9 na sangay. Nakatitig ng mapanukso ang mga babaeng taga-isla kay Mandy, sa pag-iisip na wala siyang alam sa hangganan ng kanyang kakayahan. Ang mga babae rito, sobrang matitigas ang ulo. Dapat lahat ng babae ay masunurin. Punong-puno ng pagkamuhi ang mga babaeng taga-isla sa mga babaeng may ugaling matatag. Kumuyam ang mga ngipin ni Mandy. Huwag kang mag-alala, luluhod ako kapag nasa 6 na talampakan ka na sa ilalim ng lupa. Sampal. Namaga ang mukha ni Mandy matapos makatanggap ng isa pang sampal mula kay Ensley. Matapang ka pa rin ba ngayon?